Yari kami kay mama ngayon. Alam niya naman si mama kung paano magalit sa amin. Ay, hindi niya pala alam at hindi niya pa nararanasan yung bunga na eh. Lagot ka. Lagot kami ngayon at anong oras na oh? Wala na. 7:52 na, mag-alas 8 na. Nari na, tumatawag na si mama mo. Tumawag nga po kanina nung nasa loob tayo. For good na kami dito ay kailangan namin makahanap ng mapagkakatiwalaan. Pinapabili ni mama ay bigas. Wala na daw kami bigas. Wala na. Senlat, nanalo kami. Grabe, instant ano? Oo, Oh, instant. Meron na tayong Senlat, guys. Yuhuu! Morning guys, another day, another mission. Ngayon ay bibili kami ng cake at may pagbibigyan kami. Oo nga pala, bago mangyari ang lahat ay dito muna nagsimula ang magandang araw namin. Kasama ko nga pala si Kuya JM. Guys, may pinasuyo sa amin si Lian. Excuse me. Okay dito. Kuya, Paret angle daw eh. Kaya yung nga pong classic choco roll. At ayun na nga, pumunta ang dalawa sa loob ng cake shop na hindi naman nila alam kung ano yung dapat na isulat. Kaya ang ginawa nila, ayun, bumalik din sa akin para magtanong. Nabili na namin ni Kuya JM yung kailangan naming bilhin. Yung kailangan bilhin. Yung papabigay ni Tito. Ayan po. Balitaan na lang po namin kayo pagdating namin doon. Ano po? So paano, nakabili kayo? O, nakabili po. Anong nabili niyong cake? Ang flavor. Square, ano siya? Parang rectangle Rectangle? po. Opo. May dedication Opo. na palagay niyo. Ayos. So, nagbili sila, hindi pala ako. Bumili sila ng cake na dadali natin sa isa sa tinutulungan natin kasi may magaganap ngayon na ninong si Mac. Yan, ano nga, nakaputi, di ba? Magiging ninong po ako. Ikaw yung ninong kasi ikaw yung nakaputi ay. Ako si JM yung pare. So, yun, kita kasi tayo guys kung saan tayo mapupunta ngayong araw kasi everyday mission tayo. So, sa totoo lang minsan hindi namin alam talaga kung saan yung pupuntahan namin, pero ayun, sa araw-araw naman kahit papaano talagang kumbaga may ano naman, may saysay naman yung mga nagiging lakad natin. Kaya kita kasi tayo. At dumaan na rin kami sa isang napakasarap na kainan dito sa Candelaria. At umorder kami ng mga madadalo namin para sa gaganapin na buhos ng anak ng isa sa ating tinutulungan. Bumalik ko. Bumaliktad yung camera. So guys, galing na kami sa loob ng Walter at namili rin kami ng mga pandagdag dun sa panghanda na ibibigay natin. Kasi sa tingin ko, ilan-ilan lang naman kami kaya parang sakto lang ang binili namin ngayon. At bumili na rin nga pala kami ng mga face mask kasi nga nag-worry din si Commander dahil doon sa mga napapanood niya sa, alam mo yun, sa balita, dahil nga doon sa monkeypox na kumakalat. So kailangan may face mask tayo kasi mahirap na, lalo na may bata tayo sa bahay, doon si Cairo. Kaya kailangan uuwi tayo na walang dalang sakit. Kaya mabuti na rin yung safe. Mag face mask na lang din tayo. Ang nakakatakot ito, baka bumalik na naman tayo sa, alam mo yun, pandemic, gano'n. So wag naman sana. Kaya sana naman mawala na din kaagad yung ano na yan, yung kumakalat na monkeypox daw. So kukunin na po namin yung pwedeng yung idadagdag sa ibibigay. At tingnan nyo naman ng mga batang ito. Talaga namang halatang puyat na puyat dahil umaalis pa lang kami ngayon ay tulog na naman sa sasakyan. Ganon din itong si Mac. Tulog na tulog din. Sa mga ganitong sitwasyon ay talaga namang hinahayaan ko lang yung mga kasamahan ko na matulog dahil nga wala naman silang gagawin dito sa loob ng sasakyan. At habang binabaybay nga namin itong kalsada, ito namang si Mac ay nagising na rin, pero mukhang si JM ay napasarap ang tulog. At syempre, bilang tayo ang driver, hindi tayo pwedeng antukin. Dapat lagi tayong goods na goods. So ano ang kailangan natin? Dibangin ang sarili. Yan lang yung kailangan. At nang makarating nga kami sa pwesto, etong si JM ay nagpa-practice na talaga kung papaano daw maging isang cameraman. Anong sinisilip-silip mo dyan? Nandito kami ngayon sa Lying In kasi nga hindi namin naasahan na yung kasama namin ay biglaan pala manganganak
So, ito at kasalukuyang nasa harapan ko at ayun, si Maki manganganak. Ito, manganganak. Then, dito kami ngayon sa Lying In kasi nga yung isa sa tinutulungan natin si Ate Ninya ay check up nung bata. Kakatapos lang nung buhos o parang binyag doon sa bahay nila at ninunga tayo doon. At ayun, sa awa ng Diyos ay buti na lang. Kahit pa paano, nagkasya yung mga dala natin na pagkain sa mga tao na punta doon kanina. Di ko alam kung kulang o ano or something. Kasi umalis na rin kami kasi nga biglaan tumawag yung dito sa ano na may check up daw yung baby. So, eto si GM nagpa-practice ng ano, nagpa-practice. Nag-enjoy ka naman GM. Okay naman. Kahit na nakakapagod din magbiyahe, di ba? Kung minsan nakakapagod din talaga magbiyahe, pero na-enjoy mo naman. Ayos, yun ang maganda. Sabi ko kasi sa kanya, enjoy niya lang yung ano, yung buhay na ganito na as a charity vlogger. Eh enjoy niya lang kasi kapag kaisipin mo kasi yung pagod sa biyahe, sa paglalakad, sa kung ano-ano pang ginagawa ay talagang mapagod ka. Pero kung enjoyin mo lang yung buhay na sa charity, maging masaya ka na kahit paano nakakatulong tayo, mawawala lahat yun. So yun lang. At saka ito si JM guys, may pinagdaanan din to sa kanyang buhay. Kaya gusto ko, ito yung perfect opportunity para kahit paano si JM ay maboost yung confident niya ulit. Mawala yung kung ano may pinagdaan niya dating anxiety, mawala yung lahat kasi nga problema din sa family. So hopefully ay kahit paano si JM ay bumalik yung dating ano niya, yung dating JM kasi sa kwento nga niya ay siya ay bibo naman talaga. Dumaan lang talaga sa problema kaya nagkaroon ng anxiety. Pero sa nakikita ko napakabait na bata ni JM. Sipag din at responsible din. Ano JM, kumusta ang vlog? Kumusta ang pagsama? Ayos lang po, masaya po. Masaya ka? Opo. Gusto mo yung ginagawa mo? Opo. Kumusta yung ikaw nang humahawak ng camera? Opo, tita, minsan po. Sa ngayon po nag-aaral muna po ng mabuti. Sana nag-observe po. Okay lang mga friend po. Nag-observe ka muna. Oo. At magdadrive ka na din ng drone soon. Opo, tita. Excited nga po. Okay, good kung ganun. Kumusta naman yung pagtira mo dito? Ako, wala akong problema, tita. Walang problema. Masaya ka. At yun din yung gusto namin na maging maging okay ka dito sa munting taanan namin. Gawin mo lang bahay ito kung nagugutom ka, magbukas ka ng rep, magkape ka, magluto ka ng pagkain mo. Gawin mo lang na yung parang bahay mo lang. At nang mga oras na to ay may natitira pa kaming oras. Ha? Ano daw? So yun, may natitira pa kaming oras para gawin ang bagay na ito. Time check tayo ay 3:55 PM ng hapon. PM hapon. Bakit ganun? PM na hapon pa. PM hapon. May mali. So dapat 3:55 PM. Yun, 3:55 PM na po at ngayong araw po guys ay magkakasama kami. Inaantay namin si MJ. Andito si Marcos Liet, si JM, si Mac andito din. At may pupuntahan kami sa saan yun? Sariaya. Pupunta kami na Sariaya guys. Hindi ko sure kung ilang minuto biyahin yun. Pero sa tingin ko naman siguro mga something 25 minutes ganyan or 30 minutes. Siguro mga ganun lang naman. Para may sasadyain kami doon. Kasi nga dito ay syempre mga lalaki, di ba? Kaya medyo sensitive talaga sa bagay na to. Kaya kinakailangan namin makahanap dahil for good na kami dito ay kinakailangan namin makahanap ng mapagkakatiwalaan dito sa bagay na ito. So, andyan na si MJ, magbabawag pa pala ng aso. Si MJ, magbabawag ng aso. Ganda ng kain ng aso 356. 36. Saan na si MJ? Ito po Ganda yung na pala. Daddy. Sige, search mo. Daddy. Oh, bakit po? 16:25. Ha? 50 minutes o 50. Akin na kuya. 50 minutes? Yes. Wow, it's too far. Right? Yes. I want to put in the kilometers. Let's put kilometers. At makalipas na nga ang isang oras naming naging biyahe, Alright, so guys, andito na kami ngayon. Hindi lang pala 30 to 40 minutes yung biniyahe namin, halos isang oras. Kasi naman itong si Mac ay sabi sa akin kanina, Sariaya daw. So, sabi ko malapit lang sa Sariaya kasi may daan dun papunta ng Lucena, alam ko yun, nadadaanan namin minsan. So, hindi niya sinabi, Tayabas, Quezon na pala ito, napakalayo. So, isang oras na.
So, dito kami guys para magpagupit. Kasi nga, may mga pinapapagupitan kami sa Candelaria. Kaso nga lang, di namin medyo nagugustuhan din yung gupit. At sobrang mahal pa. Minsan, 300 isang tao. So, napakamahal. Kaya sabi ko, maghanap siya ng mapagpapagupitan nga. Ito nga yung tinuro ni Mac. Tayabas Quezon na pala to. So, wala na magagawa, dito na tayo. So, tingnan natin kung ano yung mga magiging resulta ng gupit. Kasi, mga ano ito ay mga ibang generation na kasi sila. Medyo maarte na sila sa buhok. Pero, syempre, tayo, lalo na pamilyado na, kahit anong gupit okay na sa atin. Pero itong mga bata, medyo maarte pa sila. May kaartehan sila pagdating sa buhok. Pero pagbigyan na lang natin. At gusto naman nila, yun, samahan na lang natin sila magpagupit. Ewan ko kung tayo pwede din. Pero gusto ko sana magpakulot. Magpakulot guys. Pero since andito na, titingnan ko kung may gupit na may offer sa atin. Pagupit tayo. Ito na, ito yung hinahanap ni Mako. Sa taas kita ba? Gupitos Barbershop. Andun na sila sa loob. Alam nyo ba sa layo ng biniyahe namin ay muntikan na kaming masarahan ng barbershop na ito na napakalayo pa ng dinayo namin. Mabuti na lang talaga na pagbigyan pa kami ng pagkakataon na magupitan. Kaya't heto na ang mga nangyari. सपने में देखो मेरे जानी, तुझसे मिलने के सपने में देखो मेरे जानी, हो काटू कैसे दिन और रातें समझ न आए जाने, हाय समझ न आए जाने, हाय ढोला वे ढोला, हाय वे मन डोला, ढोला वे ढोला, हाय वे मन डोला, तेरे खातिर मैंने सारा ये जग Yun, tapos na kami magpakupit. At Pagpakupis. pag-office. Anong tawag niyan sa Isabela? Papupis ko. Pupis pala. Tapos na magpakupit. Ay, sorry. Ngayon, uwi na kami at hanap na kami ni Mama. Yari kami kay Mama ngayon. Andito na kami sa Walter. May pinapabili lang si Mama. Ano binababili ni Mama? Pinapabili ni Mama ay bigas. Wala na daw kami bigas. Wala na. Bakit tayo sa loob, bawal kasi dyan mag-vlog. No? Oo. Yung tipong kapapasok mo pa lang ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng larawan o anumang litrato o vlog sa loob ng establishmento. Alam mo ganda. Kaya pinapatamaan agad Kaya kami. titiklatin mo na lang yung camera. Yan, bagong gupit lang kami. Gagong gupit! Bagong gupit lang. Gagong gupit! Hey! Dito na kami sa pintuan. Mamaya na lang. Balitaan na lang namin kayo paglabas namin. Eto guys, nakabili na kami ng kailangan gawin. Mga groceries, tas nanalo pa kami ng ano, 1,000 lot. Lot, nanalo kami. Grabe, instant ano? Oo, 4,000. Instant! Meron na tayong 1,000 lot guys! Di namin expect, bumili lang kami ng worth 4,000 pesos na groceries. May house and lot ng kasama. 1,000 lots yan. Saan yun yung house and lot natin? Ayaw sa yung 1,000 lot. Asa yung susi?
Ibang susi Pare-pares ah. tayo naghanap ng hostel lot. Ako na Sunday, ito lang yung free nyo. Kaya. Ayan. Oh, di ba at least may free. Kasi pag Walter magbigay ng ano. Ano? Kaya madami bibili sa kanya. Marami. Noong nakaraan may ganyan din. May pa kanyang si May pa ano, may pa free siya. Kaso palaki ng palaki. Oo. Nung taong nakaraan, worth 2,000 lang, may free ka na. Ngayon ano na, 4,000 na. 4,000 na dapat. Parang inutakan tayo dun. Parang ano yan ah. Yummy te. Oh, saan niya? Pwede yung daganan? Pwede yan. May gilid yan. Gigilid natin to. yan. Yung kwento sa akin ni Tito ay dahil sa ganito. May kwento si Tito sa akin. Dahil sa ganito. Yun, pauwi na din kami at hanap na kami ni Mama. Alam niya naman si Mama kung paano magalit sa amin. Ay, hindi niyo pala alam at hindi niyo pa nararanasan yung bunga na. Lagot kami ngayon at anong oras na oh? Wala na. 7:52 na, mag-alas 8 na. Nangyari na, tumatawag na si mama mo. Tumawag nga po kanina nung nasa loob tayo. Galit. Oo. Magagalit yun pag wala tayong dalang pasalubong. Buti na lang may bigas. Oo. Yan yung pasalubong. Bigas. Kaysa daw mga chocolate, masarap na pasalubong, bigas. At least secured may kakainin, di ba? Opo. Pauwi na kami at babalita na lang namin na pag dating Pag namin. pare-paras kami napalo. Pag naparewalas kami napalo, nahampas. Balitaan namin kayo kung gaano kasakit. Alam niyo yung kakain bagang ditong mapayat. Ayo. Yung tawag ay uway. Yung Y. Oo. Baka ganun yung hampas kami mamaya pagdating namin. Kwento mo na lang kung gaano kasakit. Mamaya kwento ko pagdating namin. Sige. So guys, nandito na kami ngayon sa bahay at time check muna tayo. Tingnan natin oras. Alas 8 na ng gabi. So umalis kami kanina, hindi ko matandaan kung anong oras yun, pero ayan, inabot na kami ng alas 8. Sobrang layo din kasi nung napuntahan namin ng pagupitan, pero sa nakita ko ay worth it naman yung pagpunta namin doon. Hindi ko lang alam. Sa tingin nyo. At pagdating nga namin, wow, good mood talaga si Commander. Hindi kami sigurado nito magagalitan. Ayun po. Andito na kami sa bahay. Namumula pa yung puwit ko. Kapalo ni Mama. Siyempre, joke lang. Hindi gagawin sa akin ni Mama. Kanina, nandun kami sa mall. Tumawag. At mga pinapabili pa. Kaya di kami napalo. Hindi niya nga alam kung saan kami galing ay. Hindi niya alam. yan? Ma, alam mo kung saan kami galing? Galing. Saan? Hindi niya alam. Sabi niya ay. Next na po. Sino mo? Saan? Saan ka galing, babe? Yung Sabi sa akin ay sa Riyaya daw yung pagupitan. Yung sa Tayabas Quezon. Layo. 50 minutes. Layo. si Riaya nga, pero yung mapa, dinala kami sa Tayabas. Yung hinahanap namin pagupitan sa Riaya, wala sa mapa. Same branch yun, magka-branch. Pero doon kami dinala sa Tayabas. Sumusunod sa akin, Wallet check. Ayan, kapit ko. Ngayon ako nagbukang tao. So ayun na nga. At mabuti na lang talaga hindi tayo nagalitan ni Commander kasi alam ko naman yan na hindi yan makagalit. Lalo na kapag kakasama ko yung mga bata ay lagay ang loob niyan. Yun nga lang, syempre, kinakailangan laging payo sa atin ni Commander ay mag-ingat, magdahan-dahan sa pagmamaneho kasi nga kasama yung mga bata. So, yun lagi kong tinatandaan. Kaya alerto lagi ako lalo na kapag kasama ko yung mga bata. At alam ko naman na yun nga, hindi niya talaga kami gagalitan. Ayun. Ano lang, kumbaga nagagalit lang naman yun si Commander kapag alam mo yun na hindi nakikinig ang mga bata. Tapos
kapag may inuutos tapos medyo lutang ang isip mo, talagang gagalitan ka. Kahit sino magulang, magagalit talaga. At kahit kailan, siguro simula nung nakasama niya itong mga bata, isang beses ko nung nakitang namalo si Commander. At yun yung talagang tipo na, alam mo yun, na hindi na talaga makuha sa salita, hindi na makuha sa sabi, hindi na sumusunod. So, pinalo sa puwet at yun naman ay biblical. So, yun. Alam ko naman na hindi talaga niya kami magagalitan. Lalo na't yun namang lakad namin ay para din sa mga bata kasi mag-i-schooling na. Kaya, ayun. Thanks. At dahil nagkaroon din tayo ng ayun nga, puputulin ko muna. So, baka iniisip nyo na channel ito ni Commander ay nagpapalakas ako sa kanya. So, hindi kayo nagkakamali. Joke lang. Nagkakamali kayo. Dahil hindi. Kasi yun talaga yung totoo. Yun yung reality. Nagagalit talaga yan. Yung sinasabi ni Mac na mabunganga talaga yan si Commander. Ilocana yan ay. At magbubunganga yan kapag ka nakikitaan kanya ng mali. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi kanya bubungangaan. Mabait siya sa'yo. Kung hindi kanya nakikitaan ng mali. Ganun lang naman talaga kasimple. Di ba? So, ayun. At salamat sa pagsama sa mga naging mission namin na to. At ganoon na rin sa kalokohan namin. Sana nag-enjoy kayo sa videos, sa mga ginawa namin. Kita-kits tayo sa susunod pa ng mga gagawin namin vlogs. God bless.